Narito ang isang buod ng kwento ni Propeta Sulaiman o Solomon sa Ingles sa Islam, batay sa Quran at mga kaugnay na hadith. Si Propeta Sulaiman sa Islam. Si Propeta Sulaiman ay isang kilalang propeta at hari sa Islam. Siya ay anak ni Propeta David, at kilala sa kanyang karunungan, hustisya at kakayahang makipag-usap sa mga hayop at jin. Ang kanyang kwento ay nakapaloob sa iba't ibang bahagi ng Quran, particular sa Surah An-Naml 27, Surah Saba Dumban, at Surah Sad 38. Mga katangian ni Sulaiman. Una, karunungan at hustisya. Si Sulaiman ay kilala bilang isang makatarungan at matalinong hari. Isa sa kanyang mga tanyag na desisyon ay ang paglutas sa alitan ng dalawang babae na parehong nag-aangkin sa isang sanggol. Quran 29:79. Ikalawa, pakikipag-usap sa mga hayop. Binanggit sa Surah An-Naml 27:16-17 na binigyan si Sulaiman ng kakayahang maunawaan ang wika ng mga ibon at hayop. Ikatlo, kontrol sa mga jin. Ang mga jin ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan upang magsilbi sa kanya. Ginamit niya sila para sa pagtatayo ng mga palasyo at iba pang gawain. Quran 34:12. Mga mahalagang kwento mula sa Quran. Una, ang kwento ng langgam, Surah An-Naml 27:8-19. Habang naglalakbay si Sulaiman kasama ang kanyang hukbo, narinig niya ang babala ng isang langgam sa kanyang mga kasama na pumasok sa kanilang mga lungga upang maiwasang maapakan. Napahanga si Sulaiman at nagpasalamat sa Allah sa biyayang ibinigay sa kanya. Ikalawa, ang reyna ng Sheba, Surah An-Naml 27:20-44. Natuklasan ni Sulaiman na ang reyna ng Sheba, Bilqis, at ang kanyang mga nasasakupan ay sumasamba sa araw. Nagpadala siya ng mensahe upang anyayahan silang sumamba kay Allah. Sa huli, tinanggap ni Bilqis ang Islam matapos makita ang karunungan ni Sulaiman at ang biyayang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ikatlo, pagtatayo ng palasyo, Surah Saba 34:13. Inutusan ni Sulaiman ang mga jin na gumawa ng mga istruktura tulad ng malalaking palasyo at iba pang mahahalagang kagamitan. Nagpapatunay ito ng kanyang kapangyarihan at ang biyaya ng Diyos sa kanya. Mga aral mula sa kwento ni Sulaiman. Una, pasasalamat sa biyaya ng Allah. Si Sulaiman ay laging nagpapasalamat sa Allah sa mga biyayang ibinigay sa kanya, tulad ng kakayahang makipag-usap sa mga hayop at jin. Ito ay mula sa biyaya ng aking Panginoon upang subukin niya ako kung ako ay magpapasalamat o magpapabaya. Quran 20:4. Ikalawa, pag-anyaya sa tauhid, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ginamit niya ang kanyang kaalaman at kapangyarihan upang gabayan ang iba patungo sa pagsamba kay Allah. Ikatlo, hustisya at pangangalaga sa mga nilalang. Isinabuhay ni Sulaiman ang hustisya hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga hayop. Paliwanag mula sa hadith. May ilang hadith na tumutukoy kay Propeta Sulaiman. Halimbawa, una, pagdarasal ni Sulaiman. Sinabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Sinabi ni Sulaiman, O Allah, patawarin mo ako at pagkalooban mo ako ng isang kaharian na hindi mapapasa kamay. Ninuman pagkatapos ko, Sahih Bukhari 3:4-5. Ikalawa, pagmamahal sa sambahayan. Isang kwento sa hadith ang nagsasaad ng intensyon ni Sulaiman na magkaroon ng maraming anak upang makagawa ng mga mandirigma sa landas ni Allah. Ngunit nakalimutan niyang magdasal kay Allah na gawing matagumpay ang kanyang plano. Sahih Bukhari 34:24. Totoong kwento mula sa marangal na Quran. Ang kwento ng langgam. Habang naglalakbay si Propeta Sulaiman kasama ang kanyang hukbo na binubuo ng mga tao, jin at mga ibon, sila ay dumaan sa isang lambak kung saan maraming langgam. Ang isang pinuno ng mga langgam ay nagbigay ng babala sa kanyang mga kasamahan, sinasabing, O kayong mga langgam, pumasok kayo sa inyong mga lungga upang hindi kayo maapakan ni Sulaiman at ng kanyang hukbo habang sila ay hindi nakakaalam. Quran 22:8. Narinig ito ni Sulaiman dahil sa kanyang biyayang maunawaan ang wika ng mga hayop. Napangiti siya at nagpasalamat sa Allah nagsasabing, Panginoon ko, bigyan mo ako ng kakayahang magpasalamat sa mga biyaya na iyong ipinagkaloob sa akin at sa aking mga magulang. Quran 22:6. Ang kwento ng ibon na naantala sa pagbabalik ay bahagi ng kasaysayan ni Propeta Sulaiman at matatagpuan sa Surah An-Naml 27:20-28. Ang ibong ito ay kilala bilang Hudhud, Hupo, na may mahalagang papel sa pagtuklas sa kaharian ng reyna ng Sheba, Bilqis. Ang kwento ng ibon na matagal bumalik. Habang ininspeksyon ni Propeta Sulaiman ang kanyang hukbo ng mga ibon, napansin niyang wala ang Hudhud. Sinabi niya, Bakit hindi ko makita ang Hudhud? O siya ba ay kabilang sa mga wala? Tiyak na parurusahan ko siya ng matinding parusa o papatayin.
siya maliban na lamang kung magdadala siya ng malinaw na paliwanag. Quran 2:22. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ang Hudhud at nagsabi, "Ako ay may nalaman na hindi mo pa nalalaman. Ako ay nagdala sa iyo ng balita mula sa Saba. Natagpuan ko ang isang babae na namumuno sa kanila. Binigyan siya ng maraming kayamanan at mayroon siyang isang dakilang trono. Ngunit sila ay sumasamba sa araw imbes na kay Allah." Quran 22:24. Ipinahayag ng Hudhud ang kanyang natuklasan sa kaharian ng Saba, kung saan ang mga tao, kasama ang reyna ng Sheba, ay sumasamba sa araw imbes na sa Allah. Agad na inutusan ni Sulaiman ang Hudhud na magdala ng isang liham patungo sa reyna ng Sheba. Inaanyayahan siya na sumuko at sumamba sa Allah. Mga aral mula sa kwento. Una, disiplina sa pamamahala. Ipinakita ni Sulaiman ang pagiging mapanuri at organisado sa pamamahala sa kanyang kaharian, kabilang na ang hukbo ng mga ibon. Ikalawa, kahalagahan ng komunikasyon. Ang Hudhud ay naging mahalagang tagapagbalita na nagdala ng impormasyon tungkol sa isang kaharian na hindi pa alam ni Sulaiman. Ikatlo, dawa, pag-anyaya sa tauhid. Ang sulat ni Sulaiman ay isang paanyaya sa pagsamba sa Allah na nagpapakita ng kanyang misyon bilang propeta na magpalaganap ng pananampalataya. Tagpo sa liham. Sa sumunod na bahagi ng kwento, ang reyna ng Sheba ay tumugon sa liham ni Sulaiman at sa huli ay tinanggap ang Islam. Ipinakita nito ang karunungan at kakayahan ni Sulaiman na gumamit ng komunikasyon upang hikayatin ang iba sa pagsamba sa Allah. Follow and share to get latest Islamic teachings and lectures. May I know where country you are, so that I will mention you inshallah to my next video. Jazakallahu khairan. It's me, Legendary.